Tila lumiliit na nga ang mundo ni Senator Bato de la Rosa. Ito nga ay matapos na ilabas ng ICC ang warrant of arrest laban dito. Ayon sa balita, natagpuan na di umano ang senador at napansin umano ng kinauukulan na tila may kakaiba sa kinikilos nito. Ayon sa netizens, tila nawala na daw sa sarili ang senador at tila inisip daw nito ng gusto na matutulad na din ito sa sinasapit ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng ICC. Narito panoorin ang video. Last communication ko sa kanya, yung right before the break, nung nag-break. Tapos 'di ba yung right before mag-resume, doon lumabas na baka may warrant, hindi ko na siya nakausap or hindi ko na siya naka-text. Pero sir, can you confirm yung sinabi niya na nakipagbiroan daw siya sa group chat? Sabi ni Senator Ping na nakipagbiroan daw sa group chat niya. Hindi ako masyadong active doon sa all members eh. Ang nakita kong text niya nga nung yung kinikwento ni Sen Ping na dapat hindi naka-zoom si Zaldico. Yun ang nakita ko. Kung may meron siyang after that, hindi ko nakita. Oh. But I'll make it simple ha. Kung may lumabas na warrant arrest against a senator, dapat niya harapin yun. Kung may kaaway siya, whether nagseselos na asawa, whether negosyante na naka-negosyo niya na nagkahiwalay sila, whether media na nagkasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. Diba? Anong exception doon? Of course, kung may sakit. Okay. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kaming lahat, minority, majority, should stand up for a senator and ask, is he getting the legal protection that every Filipino should do? Ang hiningi lang ni Senator Bato katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine courts. So sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyong, pag nandito kayo, huhulihin kayo, dadalhin na kayo sa Hague? Sino sa inyo dito pag sinabing, boss, kung may papatay sa inyo, kung halimbawa may humahabol sa inyo, napatayan, tapos sinabing, pag nasa Senate ka, walang gwardiya dito o walang makikialam. Di ba? Yung personal safety at liberty ng bawat isa, nasa Constitution yun eh. So iba yun. So pag sinabi mo, halimbawa, si Senator X, may warrant of arrest, hindi pumapasok, ay sabay-sabay tayong lahat. Hindi, dapat harapin mo. Kasi Philippine court yun eh. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. May security naman dito, may bodyguard ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon na baka meron, baka wala na ICC, tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang ganon. So, sino sa inyo dito? Kung tingin nyo, bigla kayong aresto, bigla na lang kayo dadating sa Hague, nandito kayo sa Senate ngayon? Ang nagkulang, hindi si Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niya. Ang sinasabi ko, tayo, yung Philippine government at Senado, nagkukulang. So, sir, agree na magtago na lang siya kung ayaw niyang nasa mura? That's his call, that's not my call. I'm just saying, I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama't mali. So kung may papatay sa akin, and hinarap ko yun, in many administrations, may death threat. Pero parating sinabi ni Senate, sir, pag dito, pagtatanggol ka namin. Di ba? Yung sinabing, baka bigla kang aresto yan. Ay, sir, kung warrant of arrest yan, hindi kami papayag. Di ba? Yung liberty mo protected. Baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND budget, biglang huliin, biglang dalhin sa Hague, wala kang kalaban-laban. Sir, do you think it is high time to revisit the Senate rules? Lalo dun sa hindi naman applicable sa mga lawmakers, yung no work, no pay, just like the ordinary workers? Actually, mas mahal pa nga yung, if you ask Senator Bato, he'd rather be here every day. It's not a choice in his case. Diba? He'd rather be here, no? So, I mean, madaling sabihin yan no work, no pay. Unang-una, your work is not only here. Diba? And for example, paano kung may sakit? Or paano kung halimbawa may COVID or whatever, nag-Zoom, nag-attend pa rin, taking meetings pa rin, etc. So, I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag-uusapan. Hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya aresto rin at i-deport sa Hague na walang say ang Philippine courts. Wala akong problema kung sasabihin na ng gobyerno. Hindi. Pag hinuli yan, pwede siya pumuntang korte. Kami mismo sa minority, at least ako, hamunin ko siya, pumasok ka. Responsibility mo yan. Ang call po ba ng minority for the Senate President to
No, that's my personal opinion, that the leadership of the Senate should always protect the rights of every single Filipino. Baka sa kanila, ang view nila pwedeng dalhin sa Hague. Ako, hindi yun ang view ko. Never ko view na, abogado ako eh. So never ko pwedeng maging view na inutil ang Philippine courts. Wala pa akong nakikitang treaty o batas natin na pwedeng damputin ka na lang. Kahit dun sa mga treaties natin na pagka yung may crime dito, may crime doon, tapos pwede kang dalhin doon. Pwede ka munang dumulog sa korte natin. Kaya naalala nyo si Congressman Jimenez, di ba? So US na yon. Pero kailangan yung korte dito magdesisyon muna kung tama yung extradition niya. So do you agree dun sa sabi ni ST na pwedeng sampahan ng ethics complaint itong si Senator Bato sa hindi pagpasok sa Senate? Lahat pwede sampahan. Pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay nandun. So, parang mo sinabing, pwede ba i-expel yung isang bata sa school kung hindi pumapasok? Kung sinabi ng principal, yung bata na yan may papatay, hindi ko siya mapoprotektan. Ikaw magulang, papayagan mo siyang pumasok doon? Tapos, itre-threaten nila, expel, nasa records niya, na-expel siya. Ikaw nagsabing hindi mo mapoprotektahan eh. So napaka-illogical na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file pwede. Lahat naman ng klaseng pagfa-file pwede. Ang question, may ground ba? Ano nga yung ground? May threat siya against his liberty. Pero sir, under Senate rules, meron bang sanction yung ganito katagal na absence ng isang senator? Ano kasi ito extraordinary. Kasi wala naman tayong ibang case na may ganyan threat eh. Diba, kahit sabihin mo nga personal threat, hinahabol ka ng, meron kang utang, hinahabol ka, papatayin ka, may nakaaway ka, papatayin ka, o kaya court. Diba, so for example, when Senator De Lima, diba, nag-usap lang kailan lalabas, yung, naalala ko noon, yung mga progressive groups, panahon ni GMA, nandun sa House, may usapan, diba, pero humarap sila. Kasi nga, that was a Philippine court, diba? Under Senate rules, meron bang certain parang provision or line na nagsasabi na may parusa sa senator na hindi makakapasok within a period of time? Hindi. I don't know if si Senator Ping noon, di ba nung kinasuhan siya nung kay Senator Leila. Sabi din niya, walang hustisya ng mangyayari habang sila nandyan. So nag-appear siya nung kay President Pinoy na. But si Senator Ping mismo nagsabing, hindi madaling magtago, mahirap. Mahirap talaga. First question, Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. Any reaction po from the palace regarding po dun sa 14 million pesos na uncollected expenses po ng Marcos administration sa kanilang foreign trips na filag po ng COA? Mm-hmm. Actually po, lumalabas po dito sa COA report or sa nabanggit na anunsyo or pag-flag ng COA. Ang COA, ang OFW ang may receivables. So, dapat ang OP ang babayaran ng ibang mga ahensya. Okay, ito po ang masasabi natin patungkol dyan, and I quote, "Collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters." End of quote. Pero po Yusek, parang inabonohan po ba muna ito ng Office of the President, yung gastusin sa foreign trips ng mga iba't ibang government agencies, tapos po tsaka lang babayaran? Parang ganun po yung nangyari? Ganun po. Ganun po ang nangyayari. So hindi pa po sila Kasi kailangan pong bayaran. Kasi kung hindi mo nababayaran, hindi po aandar ang pagtrabaho ng OP. At mafa-flag po talaga ng COA ang OP kapag hindi nagbayad. Kaya po nagbibigay na po ng mga demands ang OP sa mga ahensya para po mabayaran pong muli. Or rather, mabayaran yung kanilang mga kakulangan at ito naman po ay dumadaan sa legal na proseso.
Meron po bang deadline na sinet ang OP para po makapagbayad na itong mga iba't ibang government agencies na ito? Meron po, nasa demand letter po nila, sa collection letter nila, para po matugunan agad ng mga ahensya. At alam naman din po natin sa gobyerno, paminsan-minsan, may mga sinusunod na proseso. Ilan po yung deadline kung alam po ninyo? Hahanapin ko po muna yung demand letter para po mabigyan ko po kayo ng update patungkol po dyan. Thank you po. Thank you po. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, follow-up lang. What was the reason kung bakit po yung mga agencies medyo natagalan ng pagbabayad sa OP? Ano po yung binigay nila? Sa ating pagkakalam, may mga legal na proseso na dapat na sundin. At aalamin din po natin, kaya po sinabi nga po natin, collection letters pa lang ay meron na po as early as April and May 2025. So hahanapin po natin at titignan po natin kung ano yung mga reasons kung bakit na-delay ang kanilang pagsusumite ng mga payments para sa OP. But ideally, ano po ba usually yung average period na binibigay dito sa mga departments? For example, dito sa ganitong sitwasyon na pinapalawalan ng OP, yung supposedly ay budget na galing sa kanila. Depende po sa sitwasyon. So may mga pagkakataon po kasi na kailangan talaga muna na mag-audit, kailangan na mag-report. So aalamin po natin sa mga ahensya kung bakit medyo natagalan ang kanilang pag-remit ng kanilang mga payments. Salamat, Yusek. Thank you. Julie Baisa, 1PH. Morning, Yusek. Yusek, PCIJ reported na isa daw po sa nangunang beneficiaries ng allocable funds ng DPWH and district ni Ilocos Norte 1st District Congressman na Sandro Marcos from 2023 to 2025. Baka nakarating na po ba to sa Pangulo or may comment? Kasi sinasabi po, mukhang politicized daw yung pagpopondo dahil mataas yung nakuha ng 1st District ng Ilocos Norte kahit na mas mababa yung population as compared with, for example, Rizal na mas mataas yung population pero mas konti yung allocable funds. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. But as of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Si Presidente po, anong comment, Yusek, dun sa report? Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Thank you. Follow-up question, Jean Mangalus, Philstar.com. Good morning. But would the palace be open to the possibility of a lifestyle check for the presidential son and the family, given the allegations of corruption? Nandiyan na po yan. Wala mong pinagbabawal sa lifestyle check. Kahit sino po. So open po na? Open po, even before. Thank you. Let Narciso, DZRH. Mike, please po. Good morning, Yusek. Ma'am, hingi lang po kami ng reaksyon ng Malacanang dun sa pagsuspende ng Kamara kay Congressman Kiko Barzaga. Decision po yan ng House of Representatives. So, yan po ay nalaman na po kung ano po naging desisyon. So, ginagalang po ng Pangulo kung ano man ang desisyon ng House of Representatives. Ang dating po kasi kay Congressman Barzaga ay sinuspindi siya. Bagamat Kamara yung nagpataw ng suspension ay sinuspindi siya ng Administrasyong Marcos na maraming kaalyado sa Kamara dahil dun sa pagiging critical niya sa Presidente. Ano pong masasabi ng palasyo? In other words, sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Yes po. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya, mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Thank you. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po, Yusek. Yusek, is the government considering na maglabas ng reward o pabuya para mabilis na madakip si dating Congressman Saldico?
Sa ngayon po, wala pong napag-uusapan sa ganyan. Pero since nadinig po sa inyo, maaari po siguro i-considera. Pero as of now, wala pa po napag-uusapan tungkol dyan. Pero naniniwala po ang palasyo na malaki may tutulong kung sakaling maglabas ng reward para madaling ma-locate and eventually ma-arresto na si Zaldico. Maganda po ang suggestion yan. Opo. Thank you po, Yusek. Thank you. Maricel Umali, GMA News. Ay, Maricel, sorry, rather. Good morning, ma'am. Ma'am, speaking of mga fugitives, meron na po ba tayong information as to the whereabouts of Cassandra Leong and ano po yung efforts natin to track her? Yeah. Actually, humingi po tayo ng response mula sa DILG. At ang sabi po ay sa kasalukuyan, base sa kanilang records, nasa Pilipinas pa po si Miss Cassandra Ong. At patuloy pa rin po ang paghahanap sa kanya dahil nga siya po ay tinatawag na fugitive dahil may warrant of arrest na po. So, kung sino man din po sa mga kababayan natin ang makakakita kay Cassandra Ong, ipagbigay alam din po agad sa ating law enforcement agencies para pa magampanan din po ang pagsiserve ng warrant of arrest sa kanya. In the same light, ma'am, i-request nyo ba ang taong bayan na picturean din siya pag siya'y makita katulad ng request ng DILG na gawin for Zaldico? Sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng maaaring gawing paraan, maliit, malaki na tulong, makakatulong po yan sa gobyerno para po mahanap ang mga fugitives. Maraming salamat po. Thank you. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Tugon lang po ng Malacanang regarding po sa sinasabi ni Zaldico kasi nakasulat, ito po ay galing sa kanyang sulat para kay Pangulong Marcos. Sinabi kasi ni Zaldico na si dating Senate President Escudero po ang nag-utos na magtapyas ng pondo sa ilang government agencies sa 2025 budget. At sinabi niya, hindi po daw ang Kamara ang nagtapyas, kundi po ang Senado. Ano po ang masasabi dito? May effort na rin po ba na investigahan po ito? Una-una po, kung ang itunuturo niya po ay Senado, mas maganda po siguro na ang Senado mismo ang sumagot ito. Kung sino mang particular na tao ang kanyang binabanggit, mas maganda po na maitanong kung ito'y may katotohanan. Considering the fact that Zaldico is still not here in the country. He's not ready to face the Filipino people here in the country. So parang mahirap din naman pong tugunan ito. Basta-basta. Hindi natin alam kung anong katotohanan dito. Pero kung sino man po yung nabanggit niya na concerned officer from the Senate, mas magandang siya po ang sumagot kung ito po ay may katotohanan. Pero sulat po kasi niya ito, ma'am, kay Pangulong Marcos. Hindi pa nga po natin alam kung ito'y natanggap ng Pangulo dahil hindi namin napag-uusapan itong sulat na ito. Okay, salamat po, ma'am. Thank you. Next is Samuel Medinilla, Business Mirror. Hey, good afternoon. Hey, good morning po, ma'am. Itatanong ko lang po, if President Marcos will extend the service contracts of COS and GO workers beyond December 31, 2025 in connection po to dun sa COA DBM Joint Circular Number 2 Series of 2024 na supposedly after this year, matatapos na po yung mga contracts ng nasabing workers. Magkakaroon po ng meeting mamaya. So, most probably by tomorrow, meron na po akong update sa inyo. Thank you po. Follow-up question na po from Christian Yusores, DZMM. Going back kay Zaldico, dahil na-mention po kahapon ni Secretary Remulla na maaaring nasa Portugal si Zaldico, may directive po ba ang Pangulo sa DFA in coordinating with Portuguese authorities or officials para po ma-counter-check kung talaga pong nasa kanila si Zaldico? Sa lahat po ng ahensya na concern, since ang Pangulo po ay nag-utos na rin po na ihanapin at pauwiin dito si Zaldico, lahat po ng ahensya na concern, dapat po na alamin ito at makatulong para mapabalik po agad si Zaldico sa Pilipinas. Thank you. Follow-up question again, Vance Fernandez, Police Files. Yes, ma'am. BP Sara Duterte says that she will fight against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Any comment on this? Again, she will what? Fight. Fight what? Against greedy of a certain
high-ranking officials in the government? Sinong particular? Well, yan lang ma'am ang sinabi niya kasi parang hindi pinupunto niya ma'am na may mga certain greedy officials sa government. Okay, siguro unahin po muna natin sa OVP. Yun Yun lang po. Okay, thank you. Thank you. For our last question, Tuesday New DZBB. Good morning, ma'am. Ma'am, may mahahalagang position po sa palasyo na hindi pa napupunan like Office of the Chief Presidential Legal Counsel at saka yung PLLO. Mayroon na po bang kapalit sa mga pwestong ito? Mamaya po magkakaroon kami ng meeting at maaari ko pong itanong yan. Sa ngayon po ay wala pa pong nababanggit sa amin. Doon po sa MECO, ma'am, parang mayroon na kaming narinig na mayroon nang naiupo doon, hindi pa po naia-anunsyo. Hindi pa po na ibibigay muli sa akin. Kapag ka po na ibigay sa akin ng pinakadetalye, ibibigay ko po agad sa inyo. Last question, ma'am. Sa Senate, ma'am, sabi po ni Senator Win Gatchalian, parang kapos na sa panahon para maipasa itong 2026 pambansang budget. Kapag ka nangyari daw po yun, mauulit itong pinaka-maanumalyang 2025 national budget. Ano ba ang pwedeng gawin natin para maihabol na maipasa yung 2026 budget? Ay, bilisan ng trabaho. Dapat bilisan ng pag-aaral. Ayaw po ng Pangulo ng reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggat maaari, bilis-bilisan natin, although kahit tapos na yung kapos ang panahon, sana po mas mapabilis natin. Last question, Chloe Hufana, Business World. Yusek, quick reaction lang po sa statement ng DepDev kahapon na the Philippines might miss its GDP growth target for third year in a row. Quick reaction from the palace. Muli, sinisikap ng palasyo, sinisikap ng Pangulo na maabot natin kung ano yung target po natin. So pagsisikapan pa rin po. Especially with this kind of rallies na nangyari po, medyo maingay po, talagang po nakaka-apekto to sa ekonomiya. So, pagtutulong-tulungan po ng economic team ng Pangulo at also with the help of the people na sana maabot natin ang target. So gusto pa rin po natin maabot ang target? Definitely. Thank you, Yusek. That's the last question, Yusek. Thank you. At bago tayo magtapos, kampanya ng pamahalaan kontra sa pinagbabawal na gamot nagpapatuloy. Bureau of Customs nasabat ang iba't ibang uri ng illegal substances at kush na nagkakahalaga ng 14.9 million pesos. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing ligtas ang ating mga kababayan mula sa ipinagbabawal na gamot. Nasabat ng Bureau of Customs kasama ang PIDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang iba't ibang klase ng illegal substances sa kanilang operasyon noong katapusan ng Nobyembre. Kinumpiska ng mga pinagsamang puwersa ng pamahalaan ang 3 inabandonang parcel na may lamang marijuana, cannabis tablets at amphetamine sa isinagawang inspeksyon sa isang warehouse sa Pasay City. Sinadyang i-misdeclare ang laman ng mga nasabing kargamento upang makaiwas sa inspection, subalit hindi pa rin ito nakalagpas sa mga otoridad. Sa isa pang interdiction operation ng BOC, nitong November 28, nasabat ang tinatayang aabot sa 14.9 million pesos na halaga ng high-grade marijuana sa NAIA Terminal 3. Dahil sa masusing koordinasyon ng BOC, PIDEA at ibang ahensya, kinumpiska ang isang luggage na naglalaman ng 18 vacuum-sealed pouches. Ang mga ito ay may kabuang timbang na 9.9 kilos ng hinihinalang mga pinatuyong dahon ng marijuana kush. Binalaan naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga elementong nagbabalak gumawa ng illegal na magiging mabilis ang aksyon ng pamahalaan upang parusahan ang mga nagtatangkang magpuslit ng illegal na kontrabando sa bansa. John, balik po tayo sa usapin ng corruption is destabilization. Ask any political pundit, ask any political science student or professor, ask any political and economic analyst, pagka bugbog ka ng issue ng korupsyon at hindi inaaksyonan ng dapat umaksyon, talagang magkakaroon ng loss of confidence.
if not loss of confidence, a greatly diminished confidence. Not just in the leadership, pati sa direksyon ng kumpanya, ng Homeowners Association, ng TODA or Jeepney Operators Drivers Association, ng Barangay Council, at lalo na in our context now dito sa ating pagla-live ngayon sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Hindi ho kasi pwedeng turo lang ng turo at ang nangyayari ho kasi, this is my own personal analysis of what's happening in the current Marcos Jr. administration. Wala pong nag-iisip ng long term kung saan dadalhin yung tamang direksyon ng Marcos Jr. administration. So for every issue, ang gagawin pagtakpan. Hindi uuubre. Para din pong credit card yan. Sa mga kababayan natin, hindi ba? Minsan, 3-4 ang credit card mo. Para lang mapatid mo yung kulang ka ng liquidity, gagawin mo, mag-a-advance ka sa credit card 1, mag-a-advance ka sa credit card 2, para pambabayad mo pag nag-due yung credit card 1. Wala ka hong pambayad sa credit card 2. Mag-due na rin, gagamitin mo, magka-cash advance ka sa credit card number 3, pambayad mo sa credit card number 2. Ganon din sa credit card number 4 and so on and so forth. Mapapatid po Kung panay pagtatakip lang at walang totoong income, hindi ho kayo makakaahon sa buhay na panay utang. Ganon din po dito sa issue ng ating bansa. Corruption is destabilization. Yung administrasyon ni Marcos Jr., hindi kayo kinakailangang tumingin sa napakalayo. Ang problema is internal amongst you. Pinabayaan ninyo lumaganap, maging talamak at grumabe ang korupsyon. Ngayon, naghahanap kayo ng pamatay-sunog, may mga nagsasabing destabilization. Kailan pa ang pagpapahayag ng katotohanan at ang pagpuna sa mga maling pulisiya at gawain ng gobyerno, lalong-lalo na pagdating sa korupsyon, kailan pa yan naging destabilization? Ang nagdi-destabilize sa inyo, sarili ninyo mismo. Yung mismong alyado ninyo. Bakit? Hinayaan ninyong salaulain ng inyong mga kasamahan ang ating taunang national budget. Yung 2023, meron na yan pero medyo soft pa. Soft pa. Ayokong sabihin, dapat zero tolerance tayo sa corruption. But I think yung 2023, medyo maliho ito pero medyo within threshold pa ng pwede mong tanggaping level ng corruption. Sumobra ho noong 2024 At higit talagang binira yung 2025 proposed national budget. Di ba? Pinirmahan pa ni Bongbong Marcos. Doon nagsimula yung problemang yan. Late lang po ako, kulang tayo sa mga papakita sana sa inyo. Di ba meron silang pinakita na picture noong December 26 na ang terminology ginamit nila, masusing pinag-aaralan ang panukalang budget for 2025. This was December 26 of 2024. Na masusing pinag-aaralan yung proposed budget. Talagang kada pahina, apparently binasa, in-scrutinize, pinag-aralan. Ito nga ho nung sumabog na sa mukha nila, yung flood control funds anomaly, yung anomalous at ghost flood control projects, pati na, yung mga substandard flood control projects, eto na. Naghahanap na naman ng matuturo. Naghahanap naman ng masasangkalan.
Anong gagawin ninyo? Kung yung mismong kalikasan na ang nagfa-fact check sa napakaraming pagtatakip ninyo. Di ba? Sunod-sunod dyan eh. Hindi pa nga nakakabawi yung mga kababayan natin sa lalawigan ng Visayas, lalo na sa Cebu sa Lindol, binayo sila nung isang bagyo, bagyong Tino. More than 200 na ating kababayan, patay. Yun ba ay isisisi ninyo sa sambayan ng Pilipinong pumupuna? Yung nagpapahayag ng tinatawag nating legitimate dissent? Pagkatapos nun, dumating itong si Bagyong Uwan. Madami rin ang nasalanta. And last year, hindi ba 200 din, higit kumulang, ang sa ating mga kababayan dyan sa Bicol ang namatay at nalunod. That was few months, I believe. After BBM, sinabi niya na in a very short span of his administration, 5,500 flood control projects na ang kanilang na-implement. Ito po yung katotohanan. So anong dapat nilang gawin? Iapusin ninyo ang katotohanan na mayroong problema sa korupsyon sa ilalim ng inyong administrasyon. And then, maging proactive kayo. Hindi pwedeng may issue, wag nating tanggapin, malinis tayo, hugas kamay tayo, kasalanan ni ganito. 3 taon kalahati na po kayo nandyan eh. Wala pa rin kayong nalalaman? Hindi pa rin kayo may pagkukulang? Ilang trilyong piso na ho ng ating pambansang budget ang naubos. Itong malaki, itong 2025, 1.1 trillion pesos ang inanod sa baha ng korupsyon. Ngayon, nagagalit ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Kayo ho, doon sa Kalumpit, Bulacan, hindi na ho lumabas yung tubig baha diyan sa munisipyo ng Kalumpit, Bulacan. Kayo ang nakatira doon. Panay na kayo alipunga. Masaya pa ba kayo? Hindi na kayo makatulog ng maayos dahil ang bahay ninyo hindi na nakakitaan ng tuyong sahig, ng tuyong lupa. Ngayon, nagpapahayag ng sama ng loob yung ating mga kababayan. Destabilization ba yun? O karapatan nila sa ilalim ng ating saligang batas? Di ba? Malinaw naman yan. Article 3, Section 4. Pakicheck nyo na lamang ho. Na yung ating freedom of expression ay hindi pwedeng kailanman kitilin. Bakit? Sa isang bansa, kagaya ng ating bansa, and I'd like to believe because I always advocate for anything that is within the constitutional orbit, that is always within the constitutional loop. Balikan ho ninyo yung Article 2, Section 1. Malinaw naman dyan di ba? Na tayo raw po ay isang malaya at demokratikong bansa at ang kung saan ang gobyerno ay kumakatawan sa pangangailangan, boses at tinig ng mamamayang Pilipino. So, kung nagsasalita ang sambayan ng Pilipino, bakit naman ninyo sila mamasamain? Yung mga kasama po natin na live ngayon, yung mga trolls, huwag nyo na pong pansinin yun. Yung trolls, welcome kayo, but you're wasting your time. I do not read you at wala akong pakialam kung ano man ang komento ninyo. Sige lang, pasok lang. Ang layunin ng aking munting programa sa social media ay iangat ang kamulatan at iangat ang antas ng pampublikong diskurso, imulat ang kamulatan ng sambayan ng Pilipino upang tayo ay magkaroon ng isang malaya, sanay intelihente o di kaya'y maalam na opinyon, kuro-kuro at paninindigan sa mga mahalagang usaping panlipunan na tumulong tayo sa paghubog ng direksyon ng ating bansa. Wala pong masama doon. At yun po ay hindi destabilization. But one thing I am certain of, whether you are in public office or in private corporation, even cooperative, even homeowners association, corruption will destabilize
anyone's administration. Malinaw po iyan. Walang maitutulong ang korupsyon at kurakot. Atras lang po natin. Alam mo ninyo, nung ako ho, ito pala, ipakita natin. Yan. Yan di ba? Thoroughly reviewing. Ayan yan Alam ninyo, I wish Secretary J.P. Ewell sana makarecover. Pero alam ho ninyo, tingnan ho ninyo itong larawang ito. Ako tingin ko lang kung nandito siguro ginawa nilang bahagi bilang Chief Presidential Legal Counsel, si JPE, I don't think he will recommend to BBM na Mr. President, pirmahan mo, maayos yan. I don't think. Sila lang ho Di ba? Was he not invited? Did he decline from participating? Or was he deliberately excluded? Because he is a legal mind, sharp talaga yan. Legal mind yan. Kung inupo nila dyan, si Secretary JPE, si Manong Johnny, I think, I may be wrong, but I think, hindi siya papayag na pirmahan yan ng kanyang pinaglilingkurang presidente. Pinirmahan. Destabilization. Kailan pa ho naging destabilization kung ikay dumulog sa kataas-taasang hukuman at hinihiling mo ipawalang bisa ang invalid, illegal, immoral, unconscionable, and unconstitutional and criminal 2025 national budget. Ang pagtakbo ba sa Korte Suprema ay gawain ng nais i-destabilize ang gobyerno? Di ba? We run to the Supreme Court being a co-equal branch of government upang ideklarang unconstitutional itong maling-maling 2025 national budget. Prior to that, 2024, hindi ba't may nagsampa rin ng petisyon tungkol naman doon sa pagkuha ng 60 billion PhilHealth funds? Is that an act of destabilization? O self-defense yun ng sambayanang Pilipino na alam nila talamak, laganap at gustong tuldukan o maawat man lang ang antas ng korupsyon at kurakot na aming nasasaksihan? Malinaw po sa ating saligang batas. At ang pagkakaalam ko, ang Pilipinas, according to Article 2, Section 1, ay isang demokratiko at malayang bansa na kung saan ang mamamayang Pilipino ang siyang kinakatawan ng ating gobyerno, kahit sino pa ang administrasyon. Corruption is destabilization. Wala pong, as far as I cannot speak for those who are included in that preposterous list that's been circulated by yung tauna nagpakalat, and then siguro ho, ako papaningin ko meron silang ginamit na magpapakalat. Kanya lang non-entity nga ho yung ginamit nila So hindi nag-traction. Paano ngayon mag-traction? Gumamit ka ng isang veteran broadcaster at journalist in the person of Ramon Tulfo. Di ginamit nga, napansin. Pero for me, non-issue po I have nothing to deny, I have nothing to explain. They should go to the source. If the source is that non-entity social media vlogger, then tawagin niyo siya. Because the way he delivered his vlog, parang ninenervyos pa, parang ano ba tawag doon, nagmamadali pa, kala mo meron siya malaking breaking news. Di pagpaliwanagin ninyo, saan mo kinuha yung source? Alam mo ninyo, yung paggamit sa salitang intel at saka distab, ano na po yan yung sa English pa ho ba, ad nauseam, nakakasuka na ho irritating na. We're using it loosely.
intel. Kailan pa naging intel yung chismis? Kailan pa naging intel yung ginagawa naman ninyong bobo, yung mga nasa talagang intel community? Magagaling po iyan. Ngayon, sinabi ng Malacanang, inatasan daw ang Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng investigation regarding itong napapabalitang allegedly destabilization. Maganda po iyan. Maganda po iyan. Provided, bilang Pilipino, at dapat naman ganun. Basta iparehas at ipatas nyo lang yung investigation. Iparehas at ipatas nyo lang yung investigation. Meron lang ho akong ipapakita muna dito. Ang inatasan nila ay ang ating sandatahang lakas. Ulit, yung papakita ko ito muli. Ito po sila Nagbubuwis ng buhay ang ating mga kasundaluhan sa pagbabantay laban sa internal at external threats. Yan po sila, di ba? Nagbubuwis ng buhay. Ang dapat imbestigahan, kung mag-iimbestiga ng patas, parehas, at naayon sa batas ang ating sandatahang lakas, wag na ho kayo magpakalayo-layo. Kung bakit nagkakaroon ng seemingly loss of confidence ang mga mamumuhunan, lokal man o banyaga, dahil sa mga buwisit na hong ito, wag na kayong magpakalayo-layo. Wag tayong in denial. Ito, yung mga nabubuhay sa buwis, yung mga nagnanakaw ng ating buwis, alam niyo naman yun. Ito ho ang dapat imbestigahan ng ating mga gigiting na kasundaluhan, yung tunay na nagbubuwis ng buhay. Diba? Kaya nga po yung aking panawagan nun I-recall na ninyo kung meron mang kayong mga ibinigay na security sa mga VIPs na nadadawit. Hindi nyo po trabaho magbantay ng mga inaakusahang nangungurap ng ating pondo. Ang bantayan po ninyo, you have to protect the Filipino people and the state. Yan po ang mandato ng ating Armed Forces of the Philippines. Fine, good, perfect. Inutusan yung ating mga kasundaluhan. Magsagawa ng investigation. Kaya ko po sinasabi na pagka yung ating pong mga kasundaluhan ay gagawing tama, patas at naayon sa batas ang investigation patungkol sa pabiktima na claim ng administrasyon na meron daw destabilization. Basta patas mga kababayan, ating mga mahal na respected and honorable women and men of the armed forces of the Philippines, and even the Philippine National Police, and even all other law enforcement and uniformed personnel of the government. Basta ho patas. Basta patas. Basta tama. Basta naayon sa batas ang inyong investigation. Yung mga nagbubuwis ng buhay, alam po nyo kung sinong matutumbok nyo na source ng destabilization? Ito pong mga ito. Nabubuhay sa buwis. Etong mga korap na ito, wag na kayong magpakalayo-layo, wag na tayong magpanggap. Galit na po ang mamamayang Pilipino Malibang magalit sila, kayo, pati trolls, kayo, wala ba kayong kamag-anak na hindi nabiktima ng baha? Kayo ba hindi nabiktima ng baha? Hindi ba kayo galit sa korupsyong nagaganap? Hindi ba kayo galit diyan sa aligasyon? Ang dami. May mga nagsasalita na itong affidavit ni Robert Bernardo ng DPWH, patawag niyo si Robert, matutumbok niyo itong mga ito. Then and only then, you will be able to address yung kine-claim ninyong destabilization. Why? How? Mismong mga alyado ninyo ang nagdala sa inyo kung nasaan kayo ngayon. Okay? Para lang klaro tayo. Meron akong mga ipapakita. Ito kakapasok lang din. Ito ba'y destabilization o katotohanan?
So destabilizer na rin ang GMA News for showing na higit na bagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Paano yan? Sinong sisisihin natin dyan? Yung mga nagre-report? Di ba? Paano yan? So, dapat natin ilagay sa tamang konteksto. And I hope dito sa ating munting pahina, makatulong tayo in somehow nation building. Paano? Tanggalin ninyo yung hypocrisy. Tanggalin ninyo yung politika. Alam mo ninyo, ito yung sabihin na ninyong kaunting baliktanaw. Sa akin, baliktanaw ho ito eh. Nandiyan po yan. When I accepted the challenge to run as senator nung midterm election, nandyan po yan, ang daming media doon. Ang mensahe ko, tinanggap ko ang hamon na kumandidato bilang senador upang ilunsad ang war on corruption. Isulong ang good governance. Malinaw po iyan. I have been consistent with my advocacy. October 8, 2024. Napin nyo na lang po, nandyan po yan sa, ayan po yung larawan nung ako ay nag-file ng aking candidacy. Why am I showing this? Because I have been consistent. In fact, I dare say, pakikita ko rin po yan ha, ang centerpiece po ng aking pagtanggap ng hamong komandidato bilang senador ay upang isulong yung war on corruption. It's all over. Yung mga nagde-donate po ng t-shirts noon, ng mga billboards, ng mga kung ano-ano na hindi ko na po makikilala personally at hindi ko daw papasalamatan ng personal. Alinaw po niyan eh. Ayan po yung aking, tingnan po niyo yung mensahe. Sa ilalim, laki, ay, paano ba ito? Hindi yung ayan, tingnan niyo. War on corruption, tunay na oposisyon, good governance. And then, what are you suggesting for me to do now? Atras ako sa aking advokasya? No. Bakit? As early as 2024. Atras pa ho natin. January 2024. Nung inilunsad ni Pangulong Duterte yung hakbang ng maiso, ako po'y naimbitahan bilang guests. Ano ho ang sinabi ko noon? Just like the people of Davao, just like the majority of the Filipino people, I too, Attorney Vic Rodriguez, I am not for sale. Tingnan po nyo yan. As early as January 2024. Alam na ho namin kung sino ang kalaban noong 2024 January. Sino? Korupsyon. Di ba na-imbento yung AIX at saka AKAP nung kasagsagan ng pamimwersa nila dyan sa huwad na People's Initiative? Di ba? Sariwain lang ho natin. So ito makikita mo, wala kasing tinatanggap na pagkakamali ang gobyerno. Hindi na po demokrasya yan. Authoritarianism na po ang ganyang mindset. Dictatorial po ang ganyan. Di ba? Dapat ang pamunuan, kahit saan pa man yan, lalo pat nasa demokrasya tayo, inclusive, participatory, at collaborative. Di ba? Hindi yung pagka nagsasalita ka, tahimik ka, kontra ka eh. Ganun mo talaga ang isang demokrasya. Pero kung healthy criticism and the people like me are expressing a legitimate dissent, nangyari na po ito sa napakaraming nakalipas na administrasyon. Ano ang ginagawa ng administrasyon in the past? They reach out, they call the dissenters, they call the critics. Ano ba sa tingin yung mali? Baka pwede tayo magsama-sama, baka pwede tayo magtulong-tulong. In this present administration, let me be very clear. Kasi marami pong malisyoso na mga utak. Hindi malisyoso, talagang salat lang po sa kaalaman. Iba po ang gobyerno sa administrasyon.
We only have one government, and we are all duty-bound to protect it. We only have one constitution, and it's been our position, my advocacy, as early as January 2024, during the launch of Hakbang na May Isog in Davao, uphold, defend, and respect our Constitution. Malinaw po iyan. So, itong mga malisyosong bintang, wala po tayong kinakailangan ipaliwanag dito. Pinag-uusapan natin, yes, absolutely. Corruption is destabilization. Corruption will destabilize any organization. Government, private, cooperative, barangay council, TODA, samahan ng mga jeepney drivers. May mga nagtatanong po sa akin, bakit laging sinasabi yung TODA, yung barangay council? Because, sabi ko nga ho sa inyo, sinisikap ko na pasimplihin yung mga importante at mahalagang usaping panlipunan para po maintindihan ng mga taong hirap na maunawaan dahil sasabihin, ay hindi, pang gobyerno lang yan, masyadong malalim yan, pang ekonomista yan. Hindi po. Hindi po kinakailangan maging ekonomista upang maintindihan ninyo. Ito pong pinapakita ko muli sa inyo. Hindi mo kinakailangan maging ekonomista. Ito po yung nagpapakita lamang na bagsak ang halaga ng piso. Ayan o eh. Paano ang gagawin natin? Pagka ibinabalita mo yung kasalukuyang lagay ng piso, yung base bank rate at the end of banking hours and trading hours, is that destabilization? Para lang po klaro, hindi pa pwedeng kitilin yung malayang pagpapahayag, yung freedom of expression, as long as it is within the bounds of the Constitution and all other existing laws. Balik po tayo dito sa ating advokasya. We have been advocating for transparency, accountability, peace and security. Na-diskurso naman po natin yung peace and security. Didiskursohin pa rin ho natin yan sa mga darating na araw. Yung nangyayari po sa baha, yung mga nangyayari sa aking mga kababayan sa Bulacan, pati na po ito sa Cebu, they've been demanding justice, hustisya, transparency, and full accountability. Diba? Full accountability. Ano nangyari? Yung chairman ng Bicameral Conference Committee na component po ng House of Representatives noong 19th Congress, 19th binabantayan pa ho natin yung 20th eh. Noong 19th Congress, wala na ho sa Pilipinas eh. Nagiging dahilan yan ng galit. Nakakadagdag yan sa galit ng mamamayang Pilipino. Nakaalis na yung chairman ng Committee on Appropriation on the part of the House na si dating Congressman Saldico. Ang lalabas din, if it has caused you inconvenience, and I'm referring to the present administration, if it has caused you inconvenience, and if you think nakadagdag ito ng higit na malaking puntos sa pagbagsak ng tiwala sa inyo na sambayan ng Pilipino, sino ang sisisihin ninyo? Pwede bang tumakbo ka sa isang pribadong kumpanya, sa mga business association, sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, sa Management Association of the Philippines? Pwede bang sa kanila mo ilabas ang iyong sama ng loob sa gobyerno? Private nga sila eh. Natural ang pagbubuntuan ng galit yung administrasyon. Bakit? Kayo po yung napahiram ng mandato for the next 6 years. Now down to 2.5 years pagdating po ng end of December 2025. Natural yung kritisismo sa inyo directed. Bakit? Kayo nga po yung administrasyon eh. And again, make no mistake about it. Wala ho akong, I cannot speak for others. But iba ho yung nagpapahayag ng isang lehitimong kritisismo sa mga pagmamalabis
at korupsyon at kurakot na nagaganap sa kasalukuyang administrasyon, iba rin ho yung nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Klaro po yun, ha? When you're calling out the administration is just a steward of our government. Our government is the Republic of the Philippines. Go back to Article 2, Section 1. Anong nakalagay doon? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Oh, malinaw yun eh. Lahat ng kapangyarihang pansamantala ninyong tinatamasa, halal ka man, o appointed o hangal, yan po'y nagmumula sa sambayan ng Pilipino. Dahil sa kanila nagmumula ang lahat ng kapangyarihan na pansamantala ninyong ginagamit at pinangangasiwaan. Hindi po yan lisensya para umabuso. Hindi po yan lisensya para maglaganap ang kurakot at korupsyon. Para po tayo klaro dyan. Pakikita ko rin po sa inyo ito, ha. Ito po rin yung isa kong campaign material. Huwag nyo nang tingnan yung aking pagmumukha dyan. Ito na lang ho. Yung message na lang ho sa ilalim. War on corruption, di ba? True opposition, good governance. If I stick, and I'm sticking and will stick with my core advocacies, that is not destabilization. Karapatan ko yun. Huwag ninyong tatanggalin sa akin iyon. For as long as my advocacies, I'm pushing for my advocacies within the bounds and limits of the law, most especially the Constitution, hindi ninyo pwedeng kitilin ang aking karapatang magsalita. Pakikita ko po sa inyo ito, ha. Para lang ho matauhan, pati yung mag-iimbestigang AFP daw. Ito yung, pakinggan yung sambayan ng Pilipino. Hindi po, wala pala akong signal. Ito. Yung mga nagme-message, mamaya na ho kayo mag-message at makikita lang yung mga pangalan. We want the big ones. Ulitin ho natin, ha. Ito. Ayaw namin yung maliliit. We want the big ones. The biggest one. The biggest one. I think the people know the biggest one. Private citizen. Like everybody else, we are so angry. We do not want this issue to die. We need to be heard. We need people to be held accountable. We don't want little fish. We want the big fish. We want Saldico's passport to cancel. We want him to come home. We want him to testify. We want people to be held accountable. We want the hearings to be public. We want transparency, and we deserve it. All you need to do is look at all the people who've died in Cebu. All you need to do is look at all the people whose houses have flooded, all the lives that have been lost. Mahiya talaga sila. So paano? Destabilizer din yan. Para po na sa TikTok. Ayaw namin yung maliliit. We want the big ones. The biggest one. The biggest one. I think the people know the biggest one. Private citizen. Like everybody else, we are so angry. We do not want this issue to die. We need to be heard. We need people to be held accountable. We don't want little fish. We want the big fish. We want Saldico's passport to cancel. We want him to come home. We want him to testify. We want people to be held accountable. We want the hearings to be public. We want transparency, and we deserve it. All you need to do is look at all the people who've died in Cebu. All you need to do is look at all the people whose houses have flooded, all the lives that have been lost. Mahiya talaga sila. Paano yun, mga kababayan? Ordinaryong Pilipino na nagpapahayag ng kanilang saloobin. Galit talaga. Sino matutuwa? Yung mga kasama natin na manggagawa na pauwi ho siguro ngayon, nakikipaggabalyahan dyan sa MRT, sa LRT, sa bus, sa mga pampublikong sakayan. Talagang magagalit yan. Imagine ninyo,
Namumuhay na po tayo sa isang panahon na kung ano yung mga dating nakakahiya, parang normal at pinipilit maging normal ngayon. Yung mga pagnanakaw, parang out ka, hindi ka in pag hindi ka magnanakaw. Masama ba na ikampanya natin, na ibalik natin yung dangal ng mga Pilipino? Yung ating mabuting karakter at pagkatao. Pag-isipan ho ninyo yun. Meron pa ako isang papakita sa inyo. Yung mga ordinaryong Pilipino na nagalit, yung pinakita ko, paano yan? Di sila ay kalaban na rin ng gobyerno? Kami po ay Pilipino. Ako po ay nasa bansang Pilipinas at ang aking gobyerno ay ang Republika ng Pilipinas. Huwag niyo pong tatanggalin ang aking karapatan bilang Pilipino na nakasaad, nakaukit, may garansya sa ating saligang batas na maglabas ng saloobin, lalo na pagdating sa issue ng corruption. I have shown you my pictures nung ako'y nag-file no October 8, 2024. Andyan po yung coverage, ang daming media, inyo pong reviewin, repasuhin ang aking pahayag. I said, I have accepted the challenge to be the true opposition, to be the genuine opposition, and to launch a war on corruption. Hindi ko atras yun. Personal kong paniniwala yun. Atras po tayo ng kaunti. Andito po sa aking libro yung dahilan bakit ako'y umexit na. Andito po. Which by the way, available po ito sa lahat ng fully booked branches nationwide. Available po ito sa Amazon at tingnan po ninyo sa Lazada at check po ninyo yung aking description box ng YouTube channel. Nandiyan po maaari kayong bumili. Nandito po lahat yan. I was given an appointment to be the Presidential Chief of Staff. Ay ko, out ako. Bakit? Noon pa man, nakita ko na mali yung direksyon eh. At ito pag hinayaan, iyan ang aabutin ng administrasyon ng aking nakasama na si BBM. Konting yabang siguro. Kung napakinggan siguro, kahit 50% nung aking paggabay sa kanya noon, baka 50% lang din ang halaga ng problema niya ngayon. Again, konting yabang ha. Konting yabang. Kasi hindi naman lahat sasangayon, yabang mo. Kaya nga konting yabang. Diba? So, pangalawa, pinakita ko po yung video kanina. Meron pa isang nagpadala eh. Ito, maganda rin po ito. I think ang tanyag na aktor at stage actor at saka sa aktor po sa sine ay isang director din, si Ginoong Leo Martinez. Yung lingkod, Congressman Manik Mangaog from the Lakas Tama Party at your self-service. Bakit ba tayo ganare ang nangyayari sa ating buhay? Nakawandine, nakawanda pa. Aba, ay wala akong ibang sinisisi kundi Amerikano. Sila ang nagturo sa atin ng kanilang democracy. Democracy is a government of the people, for the people, and by the people. Kaya iyon ang nangyari sa atin, of the people. I-off mo ang tao. Huwag mo silang papakinggan. Huwag mo silang tuturuan. Of the people. Okay? For the people. Aba, maghihirap yan. Wala kang binibigay, hindi edukado. Aba, ay di for the people. Ay pag mahirap ang tao, then you can buy the people. Binibili mo lang ang tao. Iyon ang problema natin. Iyon ang ginagawa ng mga flood control contractors, senators, and congressmen, etc., etc. A government of the people, for the people, and by the people. Paano yan? Paano yan? Di kalaban din ng gobyerno, si Ginoong Leo Martinez.
Pakita ko lang ho sa mga nasa TikTok. Lingkod, Congressman Manik Manaog from the Lakas Tama Party at yourself, Service. Bakit ba tayo ganare ang nangyayari sa ating buhay? Nakawantine, nakawanta. Aba, ay wala akong ibang sinisisi kundi Amerikano. Sila ang nagturo sa atin ng kanilang democracy. Democracy is a government of the people, for the people, and by the people. Kaya iyon ang nangyari sa atin, of the people. I-off mo ang tao. Huwag mo silang papakinggan. Huwag mo silang tuturuan. Of the people. Okay? For the people. Aba, maghihirap yan. Wala kang binibigay, hindi edukado. Aba, ay di for the people. Ay pag mahirap ang tao, then you can buy the people. Binibili mo lang ang tao. Iyon ang problema natin. Iyon ang ginagawa ng mga flood control contractors, senators, and congressmen, etc., etc. A government of the people, for the people, and by the people. O yun ho eh. Ang dami nang nagpapahayag ng kanilang saloobin. Hindi na pwedeng manhid, bulag, pipi at bingi ang pamahalaan, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. You have to reach out at tanggalin na yung inyong mga blinders. Kahit alyado, nagkasala, nagnakaw, galit na ang mamamayang Pilipino. Ulitin ko ha, inatasan yung sandatahang lakas, yung ating magigiting na miyembro ng Armed Forces of the Philippines na mag-imbestiga. Fine, good, perfect. Pagkat ito sila eh. Sila yung mga nagbubuwis ng buhay. Diba? Yan. Pati pamilya nila nagsasakripisyo. Di alam kung kailan makakauwi o kung makakauwi pa. Yun po talaga yung social contract na pinirmahan ng ating mga kasundaluhan eh. Pati police, pati yung members of the other law enforcement units. Hindi po biro-biro yung kanilang trabaho eh. Kasama sa pagpirma nila ng social contract with the people na bantayan ang ating seguridad, ang ating laban sa internal and external threat, kasama po dun sa kanilang pinirmahan na maaari silang mamatay in the performance of their duty. Pag nag-imbestiga ho kayo ng tama, ng patas, ng naaayon sa batas at saligang batas, tumbok nyo eh. Tumbok nyo ho ito. Kung nakakaramdam ng some sense of instability ang Marcos Jr. administration, it's because of these people. Yapusin ninyo ang katotohanan. Yapusin ninyo ang katotohanan. Now, kung yung pagpapalabas ninyo ng malisyosong bintang na yan, ay sa tingin ninyo'y mananahimik yung mga nagpapahayag ng saloobin, well, again, I can only speak for myself. Hindi po. I am exercising my rights that is guaranteed, written, and enshrined in our Constitution. And there is nothing wrong with that. There is nothing criminal. There is nothing illegal. There is nothing unconstitutional. Malinaw po tayo dyan. Ano? So, yan yung ating mga pinag-uusapan. Yung mga pinakita kong videos, paano po yun? Diba? Now, pinakita ko kanina, yung mga kakapasok lamang, hindi ko rin napakita sa TikTok. Ito po yung halaga ngayon. Napakita ko yata. Lowest po ito. Ang halaga ng ating palitan ng piso kontra dolyar. Now, bakit po umabot sa ganyan? Wala nga pong kumpiyansa yung mga mamumuhunan. At wala pong umiikot. Anong proof? Hindi po kasi ito yung ating pong tinig maisog. Hindi po ito basta kwentuhan lamang. Pinakita ko na ho nung isang araw sa aking pagpo-post. Malinaw po yung aking posts eh. In fact, I think more than nauna ho akong sumagot, but sumagot ho ako sa pamamaraan ng aking pagsasalita at pagtalakay sa mga bagay-bagay. Sinabi ko po eh, para lang po klaro ano. But since ang dami yung nangangamusta, pati again si Michael Santillan ng One News
channel, nagtatrabaho po siya. Hindi lang ho talaga na hindi lang po talaga umabot sa oras. Nais ko lang humbatiin ng aking mga kaibigan. Ito, galit din po ito sa korupsyon. Si Dr. Richard and si Ma'am Erica Mata, nanonood din po sila. Magandang gabi po. Hapon pa, 4 minutes bago maggabi. Magandang hapon po sa inyo. Ganon din, meron nung nagpadala na mensahe. Si Atliz. Attorney Vic, ikaw pala ang lawyer ng nanay ni Eman Bacosa. Opo, nandito rin po yun sa libro ko. Yun po, consistent naman po tayo. Basta't kaya natin yung ipaglaban, lalo na yung mga maliliit na tao at api, nandyan naman po tayo. Consistent naman po ako dyan. Hanapin ko lang ho. Nandito po yan sa aking libro. May mga interviews nga, hindi ko lang napapanood kung ano yung sinasabi ni Eman. But I think, hanapin ko lang pasensya na. Ito. Sa page 72 po ng aking libro. Nandito po yan. So as early as 2006, pupunta po sa, dinadala po ito ng kanyang ina, si Joanna Bacosa, sa aking opisina, dyan pa po sa Tomas Morato, sa Quezon City dati. 2 years old pa lang po si Eman. 2 years old pa lang po yan. Nandito po sa libro ko yan. At talaga yung bata pa lang ang laki ho talaga ng kamao Ang laki ng kamao. Kaya sabi ko sa nanay niya, ay kung nanonood man si Miss Joanna Bacosa, tingin ko magiging boxer din ito. At mukhang nasa pedigree niya talaga, nasa champion line, ang laki ho ng kamao ni Eman. But anyway, it's in the book. It's in my book. If you have time, if you have spare money, sana ho ay makabili kayo. So Doc Richard and Ma'am Erica Mata, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. So yun po yung ating pinag-uusapan. Bagsak yung piso. Yung foreign direct investment, bagsak. Yung turismo, bagsak. Wag na po tayong maghanap ng masisisi. Harapin natin yung problema. Walang masamang humingi ng tulong. Subalit, hindi ho solusyon yung magbulag-bulagan, maging bulag, pipibingi at manhid. At yung sinabi po ni Direk Leo Martinez, yung government of the people, by the people, and for the people. Ginawa na lang niya yung katatawanan, pero hindi po nakakatawa yun. Alam ko ho yung mensahe niya. Of the people, enough, sinilensyo po yung tao. Huwag mong pakinggan, huwag mong pansinin, huwag mong makita at magpakamanghid ka. Essentially, yun po yung mensahe niya. Of the people. Shut out mo yung Pilipino. For the people. Ginawa niyang for the people. Maging mahirap ang mamamayang Pilipino. Para you can buy the people. Bilin mo. Nakita naman ho natin yan Yung AIX, yung AKAP, yung kung ano-anong ayuda. Hindi ba? Liting ko yung ating paglalahad. Sinabi ko na rin matagal, there is no viable economic activity that you can derive from a dole out. Hanggang kailan? Meron ng 4Ps Meron ng 4Ps. Hindi mo na kinakailangan pang i-replicate, i-duplicate, wala pong pupuntahan. Wala pong paroroonan. Ano ho? May nagpadala ho ng mensahe. Tama yun. Ayun pala. Ang pangalan ho niya is Romeo Pocis, yung General Romeo Pocis. Anyway, may mga napanood ko rin ho yun Ang grupo nga ho nila ay yung United People's Initiative at sila raw po ang aplikante ng permit para dyan sa rally. Dyan sa rally sa EDSA. Sa darating na 16, I do not know kung 3 days din sila. But one thing is clear. Ang organizer po ng Saloneta, yung higit na malaking inaasahan, ay ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sila ba ay guilty rin o suspect din sa pagiging destabilizer for organizing? I'm sure because may history sila nung naglabasan sila, Mammoth rally po iyan. Nagpapahayag essentially the same as our core advocacy
calling for transparency, accountability, peace, and security. Ngayon ang sinisigaw ng tao, full accountability. No? Full accountability. So dito natin makikita yung nagpapahayag ng kanilang saloobin, hindi sila otomatikong kalaban ng gobyerno. Ako po ay kritiko ng administrasyon. At hindi ako nananawagan na ibagsak ang gobyerno. Magkaiba ho yun ha. Ang administrasyon, lilipas din po yan. Kanya nga po may term limit eh. Kanya nga po tayo meron periodically election every 3 years. Every 6 years for presidential and vice presidential. For all the rest, 3 years. And may term limit. Bakit? Yun po yung administration. Sila po yung base sa mandatong ibibigay ng sambayan ng Pilipino. Sila po yung maatasang mga siwa ng ating pamahalaan on a very limited period of time. Hindi po yan in perpetuity. Ano? And again, iba yung administrasyon, iba yung gobyerno. Matagal na po yan yung issue na destabilization. Nung kami po ay nag-file ng petition sa Korte Suprema questioning the legality of the 2025 national budget, destabilization or destabilizer. Kailan ka pa nakakita ng destabilizer na kumikilala sa Korte Suprema? Kailan? Kailan ka pa nakakita ng destabilizer advocating, calling for the upholding, the observation, the respect, and the defense of our Constitution? Kailan? Kailan? Kanya ito po lahat, alam ho ninyo, I agree with Manong Chavit yung interview kanina. It's meant to intimidate yung mga katulad ko na nagpapahayag. Ako po'y medium lamang ng higit na maraming Pilipino na wala pong tinig, hindi ko po sinasabing may tinig ako, nagkataon lang. Meron tayong munting pahina dito sa social media at dito ko ipinapaabot yung hinaing ng higit na maraming Pilipino. No? At commitment ko po to sa inyo. Sinabi ko na po yan, hindi po magbabago yan. When I filed my certificate of candidacy, in fact, I think, it was only si Pastor Apollo Kibuloy, pareho po kami doon sa pagbabalik ng death penalty. No? Pero yung aking, sa bagay hindi po siya nakapag-file personally, hindi rin siya nakapagsalita. Pero ang akin ho talaga is war on corruption. Lagi ko sinasabi, maglunsad tayo ng isang gera na nakakapagbigay buhay. Yung nakakapagdugtong sa buhay at kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Yung war on corruption, war on drugs, war on poverty, war on criminality. Hindi po yung gera na kung saan kumikitil ng buhay. In fact, sabi ko nga ho hindi pa tayo nakaka-recover fully doon sa paghihirap na dinanas ng higit na marami nating kababayan dulot ng World War II 80 years ago. Hanggang ngayon, hindi naman tayo naka-recover. Mahirap pa rin tayo. Kaya hindi tayo dapat pumasok diyan sa gera na wala tayong kapanapanalo. Di ba? Yan yung ating ina-advocate nun makipag-usap, be more diplomatic, help diffuse and de-escalate the tension. Is that also an act of destabilization? Calling for a diplomatic approach? Ilagay po natin sa tamang perspektibo. Bago ho tayo, alam ho ninyo, obvious naman talagang deliberate po yung ginagawang pagdi-deflect. Kailangan ng pantakip Si Manny Bonoan, nasaan? Umiskierda na rin, umalis na rin. Di ba't mahalaga siyang component? Para lang mag-guide kayo Para lang mag-guide kayo. Hindi ba't mahalaga siyang component ng pagdinig sa muling pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee hearing? Pero bago yan, yung sinasabi nila na destabilization, para po sa kaalaman ninyong lahat,
bagsak na piso. Matamlay ang ating ekonomiya, bagsak ang turismo, bagsak ang foreign direct investment, bagsak ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan, lokal man o international. Destabilization. Ano hong sinabi ng namumuno ng ating sandatahang lakas? Huwag naman ang sasama ang loob mo, tapatan lang. Na naghahanda ang ating sandatahang lakas para sa isang 20 to 30 day na gera na magsusurvive tayo. Dahil on the 30th day, you're hoping na yung rescue, yung backup, yung foreign troops will come to our rescue. Ngayon, bagsak na nga ang ekonomiya eh. Matamlay na nga ang ekonomiya, bagsak na piso, bagsak ang foreign direct investment. Magsasalita pa yung mismong pinuno ng ating sandatahang lakas. Tanungin ko ho kayo, pag ikay mamumuhunan, lokal man o international, gaganahan ka ba? Sinabi na naghahanda ang sandatahang lakas ang kanilang puwersa sa isang digmaan na kinakailangan tumagal ang puwersa ng 20 to 30 days dahil on or before the 30th day darating na yung backup. Mamumuhunan ka ba sa Pilipinas? Papasok mo ba yung hard-earned millions or billions of dollars mo? Hindi po natapos dyan. Ang Malacanang nagpahayag, imbestigahan ang allegedly destabilization. Hindi pa natigil. Sablay na nga na naghahanda ang ating sandatahang lakas sa gera, sinundan pa na meron daw allegedly destabilization plot against the administration. Sinong mamumuhunan? Hindi ba't yung mga reckless, imprudent, and senseless pronouncement ninyo mismo ang naghahatak pababa ng ating ekonomiya? Hindi ba't kayo mismo ang contributory factor sa pagkakaroon ng sa tingin ninyong instability sa inyong administrasyon? Pag-isipan po nyo yun. Tuloy po tayo dito sa napipintong Senate Blue Ribbon Investigation. Nasaan na? Kung gusto talaga ninyo na magkaroon ng kapanatagan ang loob ng mga mamumuhunan, dayuhan man o lokal, ayusin ninyo, wag yung wardi-wardi, wag yung whitewash sa investigation. Paano mo ngayon kukumpletuhin investigation mo? Nakalabas na yung saldi ko. Hindi lang si saldi ko, pati air assets. Di bang lumipad mag-isa yung air assets? Ngayon, kahapon po ba, paki-correct niyo po ako, kahapon, ito, tama, si Amadeo Emmanuel Elguira, Bonoan's escape was orchestrated. Let them escape to avoid telling who's behind the scam. Paano mo rin magkakaroon ng honest to goodness investigation kung yung mismong mga major actors wala na? Si Secretary Manny Bonoan, paano yun? Paano yun? Ipitin mo lang yung Bryce Hernandez. Ipitin mo lang yung DE Henry Alcantara. Ipitin mo lang yung Robert Bernardo. Di ba? Yung mga naging culprit po rin kasi, yung mga nagpapalabas na 17 congressmen ipatatawag sa Senado sa pagdinig ng Blue Ribbon. Bago po, patawag nyo, importante. Pero bago tayo mapunta riyan, yung mga major players muna ng departamento. Yung Cathy Cabral, pinatawag nyo pa ba? Huwag na tayong lumayo kasi nananalbahin na po at sinasabing destabilization para wag ho kayo magkaroon ng ramdam na instability. Ilabas ninyo yung nagkaladkad sa tanggapan ng Pangulo. Yung nagbanggit sa Office of the Executive Secretary, yung Yusek Traigib Olaybar, iyang paglalahad ng totoo, binabanggit ko sa inyo ngayon, base sa affidavit ni former DPWH Yusek Robert Bernardo. Yan ba ay act of destabilization? Ito po yung statement niya. Para ho hindi tayo ipokrito.
ayusin ninyo ang gusto ng tao. Binanggit po ng mga ordinaryong Pilipino kanina eh. Ano raw ho ang gusto nila? Justice, transparency, and full accountability. Paano? Yung Tri-Give Olaybar, sinabi na categorically. Di ba? Ang tinira nga yung unprogrammed appropriations eh. Di ba? Magkakanong hiningi? Ang hiningi is 2.85 billion na listahan. Yung release ng DPWH, yung Special Allotment Release Order or SARO, 2.85 billion. Sino ang kapusta nito sa DBM para maglabas ng SARO ang DPWH? Sinong tutugon on behalf of DPWH? Umalis na po yung manibunuan eh. Hindi nyo aasahan yung kasalukuyang kalihim si Vince Dizon, nasasagot niyan. Di naman siya parte niyan eh. So, kung gusto ninyo na manumbalik yung sigla ng ekonomiya, manumbalik yung tiwala ng mamamayang Pilipino, ayusin ninyo yung investigation. Wala yung tinatakpan, mabigat pa nga ho dyan eh, di ba? Hindi ko alam kung naririto pa eh. Binanggit din po ito, sinusundan ko lang yung mga pinapadala sa akin. Binanggit din po ito kanina sa interview, if not kanina, kahapon, please feel free again to correct me, ni Governor Chavit Singson. Binanggit niya uli yung paragraph 30 ng affidavit nung Ginoong Diskaya. I do not know the name of Mr. Diskaya. Basta yung paragraph 30, binanggit niya. Ang tanong ni Manong Chavit, from paragraph 29, ganun ba talaga magbasa? From 29, 31 ang kasunod. Ano ang nangyari sa 30? Sadya ba yun na iniiwasan? Yun ho yung mga hinihinging katugunan ng mamamayang Pilipino. And ito ho tayo ngayon, no? Sa most corrupt countries in Southeast Asia. Ito rin po ba ay act of destabilization nang naglabas po nito? Pagkatapos po ng Myanmar at Cambodia, pangatlo po ang Pilipinas eh. Yan po yung pahayag, most corrupt countries in Southeast Asia. Paano yan? Paano tayo umabot sa ganito? Kasi nga, corruption will really destabilize any administration. Corruption will take out your focus on governance, on good governance, especially pag hinayaan mo. Yun talaga yun eh. And I have been consistent with this advocacy. Malinaw po iyan. Malinaw po iyan. Ito, kasama ko pa si Pangulong Duterte yan. Pakibasa po niyong ilalim, ayan ho. War on corruption. Di naman po nagbago yung aking advokasya. Kaya nga ho, yung mga gumagawa ng pagkilos, ako ho, honestly, natutuwa. Bakit? Hindi na lang ho, iilan kami nagsasalita eh. Dumarami na. Ibig sabihin, siguro, nakatulong, maliit ang ambag ng aking maliit na programa sa social media, namumulat po natin ang kaisipan ng mamamayang Pilipino, ng mga ordinaryong Pilipino. Pati yung mga negosyante, nagpapahayag na rin po sila at nagsasabing hindi sila magiging kontento kung alam nila na winawardi-wardi o wina-whitewash o may cover-up sa anumang investigation. Why? Yung Management Association of the Philippines, yung ECOP, yung Philippine Chamber of Commerce, yung Chinese Chamber of Commerce or Filipino-Chinese Chamber of Commerce, sila po yung mamumuhunan eh. Malalaki po yung contribution nila sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis. At pag nakikita nila na mali ang direksyon at talamak ang korupsyon, huwag naman natin silang tanggalan ng tinig. Ganon din ang ating mga mahal na overseas Filipino workers, yung mga Filipino migrants. Kung wala po yung remittance nila, naku po,
ano itsura ng halaga ng piso kontra dolyar. Ngayon, nagpapahayag din sila ng kanilang saloobin, wag natin supilin. Pakinggan natin. Makipagdialogo kayo, pakinggan ninyo. At hindi lang pwedeng dialogo na optic o photo opportunity o para lang going through the motion o di kahon o templated. Nagkakaharap-harap, kunwari nakikinig pero walang nagre-register. Diba? Baka naman mamaya, kunyari ngayon nakikinig ka, pero manhid, bulag, at pipi ka naman doon sa hinaing nila. Imagine ninuno nyo ang halaga ng piso natin kung babagsak ang amount of inward remittance ng ating mga overseas Filipino workers. And again, minarapat ko po na ganitong diskurso ang gawin natin. Dahil nga, wala naman akong ide-deny. Wala rin akong i-admit. At for me, it's a non-issue. Bakit? Gugulat nga ako na bakit tila pinalalaki yung issue. Unang-una, palalakihin mo lang ang issue kung verified at validated yung source. Sabi uli ni Governor Chavit Singson sa kanyang pahayag kanina or kahapon, pasensya na ako, hindi ko nasusubaybayan. Ang nababasa ko na, napapanood ko na lang, yung mga pinadadala ho sa akin, bits and pieces. May nagpalabas na niyan na non-entity na nasa social media. Hindi ho nag-traction So binato siguro kay Mon para magkaroon ng legitimacy. Why? Because may pangalan si Mon. Whether you like him or not, may pangalan si Mon. Diba? Bilang broadcaster, bilang journalist. So siguro forcing through, labas mo nga yan, Mon, para naman pag-usapan. Pero balikan mo yung source. Polluted po yung source Ang tingin ko rito, bahagi ng pagtatakip. Hindi ho matatakpan itong issue. Nakita naman ninyo yung pinakita kong video. Ang sabi ng mga ordinaryong Pilipino, ayaw naming mamatay ang issue. Ayaw namin ng mga small fish. Gusto namin yung big at biggest fish managot. Ang gusto namin justice, transparency, and full accountability. Ano ang illegal sa hinihingi at sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Ibang usapan. When a group or someone will advocate for the overthrowing of the government, not for a change in the administration. Government na po pinag-uusapan natin. Ulitin ko there is only one government, and that is the government of the Republic of the Philippines, kung saan tayong lahat we owe allegiance to. You have to defend. That's why we have to defend, respect, honor our Constitution. Paulit-ulit po iyan. So ito po sa ating pagpapahayag dito, dapat po malinaw ito. Kung ito ay isang act of intimidation, wag ho kayong magpa-intimidate dahil hanggat lahat ng inyong mga sinasabi at ginagawa ay naaayon sa ating saligang batas at sa ating konstitusyon, wala ho kayong dapat ipangamba. Ganon din ho yung ating mga kasundaluhan na inatasang mag-imbestiga or mag-validate. Ako tingin ko validation not investigation. Why? You do not task your armed forces of the Philippines to investigate on the basis of a gossip, on the basis of the mere say-so of somebody who is a non-entity doon sa social media vlog na linabas ng kung sino man. Hindi kawawa naman ang ating mga sundalo. Professionals ito. At ang trabaho nito is to protect and defend the state from internal and external threats and aggression. Hindi po nito trabaho pumatol sa chismis. Para po tayo buo. Yung pangalawa, Section 4 nga po ng ating Article 3. Yung right, yung freedom of speech and of expression. At yung karapatan ng mga tao na magpahayag at magpetisyon sa gobyerno sa lahat ng kanilang hinaing, sama ng loob at daing. Hindi mo pwedeng tanggalin yun sa mamamayang Pilipino. At yan po yung ginagawa nung lahat ng mga katulad ko na nagpapahayag ng legitimate dissent against the excesses of the government, specifically, particularly,
sa korupsyon. I have been consistent and I've been proud. I am proud of my advocacy, yung war on corruption. Sinabi ko na po yan. October 8, 2024, I have accepted the challenge to run as an independent for senator and lead the war on corruption. Push for good governance. Malinaw po yan. Malinaw po iyan. Ilan lang kaming nagsasalita noon. Yung mga kunya-kunyari ngayon nag-anti-corruption, hindi nga nila pinapansin eh. Hindi nila pinapansin. But the message resonated. Especially nung lagi na lang tayong baha. And now that the message is so resounding, kukunin ng kung sino man at sasabihin siya ang nagcha-champion ng anti-corruption. Hindi bagay eh. Wala nang pretensions. Meet the problem head-on. Humingi ng tulong kung kinakailangan, humingi ng tulong kung kanino man. Dahil ang war on corruption, colorless po yan, walang kulay yan. Ngayon, nakikita ng sambayan ng Pilipino. Eh kung nakapikit ka rito, dito dilat na dilat ka, dito medyo isang mata lang ang nakabukas, lukuhan po yan. Lukuhan po yan. At yung sinasabing what the world needs now is love, no. Ang isinisigaw ng Pilipino, what the Filipinos are now demanding is for transparency, full accountability, and justice. Give the Filipino people justice, give the Filipino people transparency, give the Filipino people full accountability, then we can talk of spreading love. Hanggat wala, iniinsulto naman ninyo yung talino't galing ng mga Pilipino. Magagaling tayo. Tingnan ninyo. Pag lumabas ang Pilipino, mayaman, maayos ang buhay. Why? Salat po ng oportunidad dito na patas eh. Iparehas lang. Sayang yung galing ng mga Pilipino eh. Yung ibang bansa, yung mayaman dahil sa galing natin mga Pilipino. Imaginein mo, give them equal opportunity to excel dito sa Pilipinas, ang yaman-yaman na ho natin. Ang yaman-yaman na ho natin. Kung yung ibang bansa, mapa hospitality industry, mapa construction, mapa shipping, mapa kung anuman, ay umuunlad at ang biggest medical health industry, ang bulto ng kanilang, ang backbone ng kanilang workforce or ekonomiya ay mga Pilipino, eh kung dito po iyon, di ang yaman-yaman na rin natin. Di ba? Kaya lang out of frustration, out of desperation, out of walang opportunity, lalabas talaga yan. Why? Normal po sa isang tao na maghangad ng higit na mabuting buhay sa kanyang dinatnan. Di ba? Normal po sa isang magulang, nanay o tatay o ate na breadwinner or kuya na breadwinner na maghangad ng higit na maayos na buhay para sa kanyang pamilya. Bigay natin sa kanila dito yan. Tayo payayaman bilang bansa, bilang lahi, bilang Pilipino. No? Bago po tayo magpatuloy, ang dami na ho nito. Pasensya na. Naku, ang dami nito. Baka po hindi ko matapos lahat ito. Basahin ko lang po. Si Herminihilda Area ng Cyprus, si Jofil Carolo, Maisog, Cebu, si Nena Dalida, Hong Kong, April Agata Ramos, Germany, Saida Villabrosa, Cancela, Quezon, Evangeline Lasquite, Singapore, Elizabeth, Bahrain, Catherine Bulan, Maria VC Tikal, Kuwait, si Catherine Bulan, Maisog, Arlene Go See It, Istanbul, Dartre Oligario, Long Beach, California, June Prado, God bless din sa iyo, Pakanya Esther, Caloocan, Sofronia Kitasol, Israel, Maria Vinya, Riyadh, RMG Hill. Ang gobyerno natin wala nang ginawa para sa taong bayan, puro pa issue sa mga katunggali nila. Yun nga po yung sinasabi ko eh. It will not solve the problem. Aminin ninyo na may pagkukulang kayong malaki and ask for help. Why? Isang bangka po tayo, isang barko tayo, BRP Pilipinas eh. Wala tayong magagawa eh. Pero, imbis na aminin yung problema, pagtatakip, pagsisisi, wala pong solusyon dyan. Si Nilam, Talisay Cebu, si Give Forever, at Alma Yulo Mamosto ng Macau, si Oliva Borgonya ng Canada. Marami pong salamat
Ang dami po nito, 5 pahina pa ho ito. Sikapin ko pong basahin ito sa iba nating pagla-live. And again, I just like to help itong si Ginoong, asa na siya? Michael Santillan, ano ho? Yung wala na. To. Si Michael Santillan po, guest coordinator ng One News Storycon. Nagtatrabaho po yan ha. Nakita naman ninyo, naka-live ako. He invited me, pasensya na ho, nagkasabay, kay Miss Ami Pamintuan, kay Miss Regina Lay, kay Sec Ronald Llamas at kay Ginoong Edlingao. Hindi lang po talaga sumakto yung oras ng inyong invitation. Ano? At ito siguro, maaari kong pagbigyan ito. Si Mads Lacson din, ganun din ho, ng sa totoo lang, 8 p.m. to 9 p.m. ngayon daw pong gabi, 8:30, November 12, si Jovi Francisco, Chiki Vergel, and Maricel Halili. Let me know if you're still up for this request for me to guest in your show. Pwede naman kung 8:30 pa. May oras pang makapaghapunan ng kaunti. Si Rona Pagdanganan, maganda po yung sinabi niya. True leadership is not about promises, but accountability. Exactly what the people are demanding. Yes, we need love. Love makes the world go round. But after justice is meted out, after transparency and full accountability, diba? BBM must answer for the nation. Yes, because he is the elected president and he is the leader. Supposedly. Kaya kinakailangan niyang magpakita ng leadership. Si Reserve Khan ng South Korea, paano yun? Sama rin ninyo sa peking listahan yung presidente ng South Korea, isang demokratiko at soberanyang bansa, si Pangulong, para hindi po tayo magkamali, nakakahiya, Pangulong Lee Jae-myung, South Korean President Lee Jae-myung, nung kanyang binawi yung kanilang grant of 28.8 billion pesos na loan. Bakit? Pananagutin ba natin siya sa sinabi niya? Na binabawi niya or binawi niya yung kanilang grant of loan or pautang sa atin ng 28.8 billion dahil sa massive corruption at looting of public funds. So saan tayo babalik? Ulit sa ating title, sa ating pamagat. Corruption is destabilization. Unless and until the government will finally open their eyes and embrace the reality, kasalanan nyo yan, pinahintulutan ninyo, gamutin ninyo. Hindi pwedeng tanggi, hindi pwedeng turo, hindi pwede yung nagpapayag, sisiraan ninyo, i-deflect ninyo, i-demolish ninyo, hindi ho matutugunan. Dahil after you demolish or after you sideline one critic, another one will rise. And another one, and another one, and another one. It's going to be a vicious cycle. Anong dapat? Go to the root of the problem. What? Corruption. 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 Bago ho natin ituloy, at least, we need to speak out now. Si Nympha GL200, kung sino ang gumagawa ng tama, yun ang kinakasuhan. Susan Untalan, maraming salamat. Maricel de la Peña, panay hugas kamay lang ang administrasyon. Marami rin pong ganyan ang impresyon. Kanya nga, ang solusyon talaga, meet the problem head on. Kaya lang may nagbiro po sa akin kanina, how will you face the problem when the problem is your face? Mabigat nga naman din yun. Si Daisy Redillas, Lord, heal our land. Yes, Lord, heal our land. Leticia La Peña, nakakaya na ang Pilipinas. Nen Hamor, Sorsogon. C.A. Mill, or Camille, or C.A. Mill, you are our voice, voice of a dying nation. Karapatan namin ang pinaglalaban ni Sir Vic. Salamat at may mga taong katulad mo na may dignidad. Again, I am not to withdraw or back out from my advocacy for all of us Filipinos. Well-meaning Filipinos, never mind the trolls.
Walang contribution yan. Kalabit pengi lang po yan sa usapang kalsada. Batuhan mo ng 7,000 monthly o 10,000 makapanira lang, wala pong ambag sa lipunan yan. But all the well-meaning Filipinos, whether here or abroad, yes, we have to unite. Wala naman tayo, kaya nga lagi ko sinasabi, di ba? Let's not give up on our country. Let's not give up on the Philippines, and let's not give up on the Filipino people. Si Dan Django, we have the right to say kung ano ang ating saloobin. Tama po yun, as long as it is within the constitutional loop, the constitutional orbit, and violating no law. Pwede po yan. Si Jeffrey Soriano, Norway. Si Protoslaw, konting ulan lang, bahana primary road sa Metro Manila. Sino mamumuhunan ng ganyan? O incidentally, tumaas na naman yung presyo ng gasolina at diesel. So ito yung mga problema eh. Hindi po yung bangayan, hindi po yung benggahan, hindi po yung bebenggahin mo o gagantihan mo yung nagpapahayag ng katotohanan. Hindi po ganyan. Reach out, call for a dialogue. I'm not asking myself to be included. No, I'm not important, and I'm not in the business nor habit of making myself important. No. But all those who are expressing legitimate dissent, reach out, talk to them. Honest to goodness. Pero kung bubulahin nyo lang, wag na. Sayang lang oras niyan. Eddie Reyes, mabuhay ka, attorney, sana ay lagi kang gabayan ng Panginoon. Marami pong salamat. Si Perla Finnegan, Melbourne, Australia. Nanita Tapia ng Batangas. Nita Jinx ng London. Si at A.Reyes 6449. Imbis na tulungan ang mga nasalanta, inuuna ang pamumulitika para pagtakpan ng flood control projects. Ito yung common na sigaw po eh. Jail the people involved. Di ba? Kita nyo sa comment, walang bumabanggit sa ICI. Bakit? Wala pong naniniwala sa ICI eh. Walang naniniwala. Wala pong naniniwala. And again, based on what has been taken up in the Blue Ribbon, nandito na ho lahat sa affidavit ni Robert Bernardo eh. Ipatawag nyo para magkaroon ng credibility yung ginagawa ninyo. Before you call on the 17 or so congressmen, di ba? Ang bilis nakasuhan agad si Jinggoy, si Senator Jinggoy, si Senator Joel ba nakasuhan at kung si Senator Cheese. Walang problema. If they have to be made accountable, so be it. Kaya lang, ang dami hong binanggit, iniwasan eh. Again, yung USEC, Trigib Olivar ng DepEd. Anong ginagawa mo sa representing the Office of the Executive Secretary? Anong ginagawa mo, kinakaladkad mo ang Office of the President? Sinong kausap mo sa DBM at sinong kausap mo sa Office of the Executive Secretary? Para maglakas loob ka na sabing you are representing the Office of the Executive Secretary, which is essentially the Office of the President. Ito po ay legitimate question being asked around by many Filipinos. Ano hong ugat? Corruption. And yes, again, corruption is destabilization. It will destabilize whether private, whether government, whether cooperative, whether tricycle or jeepney operators drivers association, whether yung TVNS association, magkakaroon po talaga ng instability ang liderato ng kahit na anong samahan kung ang issue ay corruption, kung ang issue ay pagtatakip, at kung ang issue ay malawakan, lantaran, bultuhang korupsyon. Ano solusyon? Address the problem. Go to the root of the problem. So yun po, maraming salamat sa inyong pahintulot na ako po ay samahan kayo sa kung saan man po kayo patutungo. Muli ho, ang ating maliit na social media, ang layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso, imulat ang kaisipan ng higit na maraming Pilipino nang hindi na po tayo yung sinabi po ni Director Leo Martinez. Di ba? Yung government daw po is of the people. Binusalan, tinanggal ang tao, hindi pinakikinggan. For the people. Ginagawa niyang katatawanan, pero malaman po yun. Mahirap ang tao. Para nang sa ganon, you can buy the people. Yun po ang layunin ng ating tinig maisog. Para hindi po tayo basta-basta nabubuhay sa isang simpleng pambubudol na lipunan. Huwag po tayong pumayag doon.
Kaya po nakikiusap ako, sana ho ay patuloy kayong mag-follow, yung mga nasa Facebook, mag-follow po kayo, mag-like, mag-comment, mag-react at mag-share. Yung nasa YouTube ho, please, sana ho ay mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment, mag-react. And of course, yung nasa atin pong TikTok page, sana po patuloy kayong mag-like at patuloy po kayong mag-comment sapagkat yung inyo pong pagsuporta ang nag-iengganyo po sa isang katulad ko na independent content creator. Nagre-research po tayo ng para sa inyo at one-man production team. Pag may mga volunteer, salamat, nakakatulong. Pag wala, okay lang. Kaya po kanina sinikap kong umabot dito sa ating alas 5 usapan sa inyo po.